Mga kababayan, may balita ngayon na kumakalat sa internet. Meron daw isang barkong aswang na dadaong sa Pilipinas upang maghasik ng lagim. Naku, paktay tayong lahat nito, mga Pilipino. Kung mangyari nga ang kwentong ito, ikaw, anong gagawin mo? Pipiliin mo bang maging aswang na rin lang o magtatago ka sa ilalim ng lupa? Ito ang KLTV Kwentong Kababalaghan. Pakinggan mo ang kwentong ito. Sa gitna ng madilim na karagatan ng Pasipiko, isang napakalaking barko ang patuloy na naglalayag patungo sa Pilipinas. Hindi ito ordinaryong barko. Kulay itim ang katawan nito at tila nilalamon ng dilim. Sa bawat pagdaan nito sa dagat ay nagiiwan ito ng maitim na usok na parang may kaluluwang gumagala sa hangin. Walang bandila, walang pangalan at walang ilaw maliban sa mapupulang ningning na nagmumula sa bintana nito. Sa loob ng barko ay naroon ang libu-libong aswang mula sa iba't ibang panig ng mundo. May mga manananggal na nakabitin sa mataas na poste, may mga tikbalan na nagbabantay sa kuryente, may mga kapre na tila mga higante sa laki, at may mga mangkukulam na patuloy na bumubulong ng kanilang mga sinaunang orasyon. Nakatayo sa unahan ng barko ang kanilang pinuno na si Don. Matangkad dito, maputlang balat, mahaba ang pangil at naglilingas ang kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan niya ang direksyon ng Pilipinas ay unti-unti siyang umingiti. Sa wakas, bulong niya, pagkatapos ng maraming siglo, makakabalik din tayo. Sa likuran niya ay lumapit ang kanyang kanang kamay na si Mor, isang makapangyarihang mangkukulam. Malapit na tayo sa Pilipinas, Panginoon, sabi nito. Tumango si Don. Nararamdaman ko na ang lupaing iyon. Nararamdaman ko ang takot ng mga tao. Samantala, sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Hilagang Luzon, abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Walang sinuman ang nakakaalam na may paparating na panganib mula sa karagatan. Si George, isang mangingisda, ay naghahanda ng kanyang bangka para sa pangingisda nang mapansin niya ang kakaibang kulay ng dagat. Parang mas madilim ito kaysa karaniwan. Kinakabahan siya, ngunit ipinagpatuloy pa rin ang kanyang trabaho. Pagsapit ng gabi ay pumalaot siya. Habang nasa gitna ng dagat ay may nakita siyang kakaibang pulang liwanag sa malayo. Una ay nakala niya ang barko lamang ito, ngunit habang papalapit ng papalapit ay napansin niyang hindi normal ang anyo nito. Parang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Parang walang alon na gumagalaw sa paligid nito. At higit sa lahat, may mga aninong lumilipad sa itaas. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gamit. Pagtingin niya rito ay nanlaki ang kanyang mga mata. May nakita siyang nilalang na may pakpak na paniki. May nakita siyang higanting tao na may mahabang balahibo at may mga mukhang tila bangkay na nakatitig sa direksyon niya. Napatras siya sa takot. Ano yun? Nanginginig niyang tanong sa sarili. Biglang may narinig siyang malakas na sigaw mula sa hangin. Paglingon niya ay may isang manananggal na mabilis na lumilipad patungo sa kanyang direksyon. Agad niyang pinaandar ang makina ng bangka. Buong lakas niyang tumakas pabalik sa pangpang. Habang hinahabol siya ng nilalang ay halos hindi siya makahinga sa takot. Ngunit ilang metro bago siya makarating sa dalampasigan ay tila may hindi nakikitang pwersang pumipigil sa manananggal. Nagliyab ito sa ere at mabilis na bumalik sa direksyon ng barko. Nakaligtas si George. Pagdating niya sa bayan ay agad niyang ibinalita ang kanyang nakita, ngunit walang maniwala. Ang iba ay nagtawanan lamang. Ang iba naman ay nagsabing baka pagod lamang yan. Tanging si Padre Ramon lamang ang nakinig. Matagal nang nakaramdam ng kakaibang pangitain ng pare. Ilang gabi na niyang napapanaginipan ang barkong puno ng kadiliman na dumarating mula sa dagat, at sa bawat panaginip ay may kasunod na kaguluhan. Kinabukasan ay nagtungo silang dalawa sa dalampasigan. Sa malayo ay nakita nila ang maitim na anyo ng barko. Mas malinaw na ngayon ito kaysa noong nakaraang gabi. Napalunok si Padre Ramon. Hindi ito pangkaraniwang barko. Lumipas ang buong araw habang papalapit ang barko.
Pagsapit ng gabi ay tanaw na ito ng buong bayan. Nagsimulang magtipo ng mga tao sa tabing dagat. May mga natatakot, may mga nagdarasal, may mga umiiyak at may mga nagmamasid lamang. Unti-unting bumukas ang malaking tarangkahan ng barko. Isang kakaibang tunog ang umalingaw sa hangin. Pagkatapos ay lumabas ang unang hanay ng mga aswang. Daan-daang nilalang ang nagsimulang tumalon sa dagat. Parang hukbo ng kadiliman. Nagsigawan ng mga tao. Nagtakbuhan ng ilan. Ngunit hindi makaalis si George. Parang nakapako siya sa kanyang kinakatayuan habang pinagmamasdan ng mga nilalang na papalapit. Habang papalapit ang mga ito sa dalampasigan ay biglang kumulog ng napakalakas. Nagliwanag ang kalangitan at kasabay nito ay nagningning ang lumang cross sa simbahan ng bayan. Isang sinag na liwanag ang tumama sa unang hanay ng mga aswang. Napasigaw ang mga ito sa sakit. Ang ilan ay naging abo. Ang iba ay bumalik sa dagat. Galit na galit si Don nang makita ang nangyari. Tumalon siya mula sa barko at bumagsak sa tubig na parang isang higante. Lumakad siya patungo sa dalampasigan habang nakatitig kay Padre Ramon. Sa bawat hakbang niya ay tila yayanig ang lupa. Huminto siya ilang metro mula sa pangpang. Nagkatinginan silang dalawa. Umalis kayo sa bangsang ito, sigaw ng pare. Ngumisi si Don. Hindi mo ako mapipigilan. Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang lumabas ang maitim na ulap na parang buhay. Tinakpan nito ang buwan. Tinakpan nito ang mga bituin at unti-unting bumalo sa buong bayan ang kadiliman. Nagsimulang magliyab sa pula ang mga mata ng mga aswang. Daan-daan silang sumulong at doon nagsimula ang pinakamalaking labanang nasaksihan ng bayang iyon habang ang barkong aswang ay patuloy na nakadaong sa dalampasigan. At parami ng parami ang mga nilalang na lumalabas mula rito, handang sakupin ng Pilipinas at gawing kaharian ng kadiliman ang buong kapuluan. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV, Kwentong Kababalaghan.